Sa isang malawak na sementeryo kung saan tahimik na nakahimlay ang mga yumaong patay, mayroong mga kwentong hindi inaasahan. Dito sa gitna ng katahimikan at mga netsu, matutuklasan natin ang buhay ng mga taong pilit na naninirahan kasama ang mga patay. Araw-araw sila ay naglalakbay sa makikitid na daan, nakikipagsapalaran sa hamon ng kahirapan, at bumubuo ng kanilang sariling mundo sa piling ng mga alaala at anino ng nakaraan. Sa lugar na ito, ang buhay at kamatayan ay magkahalo at sa bawat sulok may kwento ng pag-asa, pakikibaka at ang walang tigil na pagnanais na mabuhay. Sa harapan ko may natutulog dalawang tao. Ayan. So hindi na po natin iistorbohin. Karamihan po ng mga nakatira dito ay walang mga sariling bahay. Tunghayan natin ang kwento ng mga buhay sa piling ng mga patay. So nandito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery. At kung titingnan po natin yung kalagayan dito sa loob ay parang makikita lang po natin na isang normal na syudad. Merong kalsada at merong mga sasakyan at motorsiklo na dumadaan. Pero kakaiba po yung mga makikita po natin at malalaman po natin, hindi lamang po mga patay ang naninirahan dito. Dahil meron po ring mga kababayan natin na nakatira mismo dito sa libingan ng mga patay. Yan po ang iikutin natin at aalamin po natin ngayong araw at ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng pamumuhay meron ang mga kababayan natin dito sa loob ng sementeryo kasama ang mga patay. Kaya samahan niyo po ako. Let's go! Nandito po ako ngayon sa kalagitnaan nitong sementeryo kung saan makikita natin normal yung mga patay na hilera dito. Ipapakita ko sa inyo, hindi lamang mga patay yung mga nakatira rito, kundi merong mga taong nakikipagsapalaran at namumuhay kasama yung mga patay araw-araw. At dito ko nakilala si Ate Cecil, isa sa mga nakatira dito sa sementeryo. Araw-araw nakikipagsapalaran kasama ang mga patay para lang mabuhay. Dito sa Manila North Cemetery, ang pamumuhay namin dito ay talagang mahirap din na makipagsapalaran dahil kung wala kaming income sa araw-araw, hindi rin kami matutugunan ng pangailangan namin sa pang-araw-araw na panggastos. Kasi kung aasa lang kami sa mga alaga namin, hindi naman sapat ang mga nakukuha naming biyaya para sa kanila dahil ang pinakasagana lang dito pagka piyesta ng mga patay, maraming tao, maraming pwedeng magtinda, pero pag ganitong January, February, March hanggang June, mahirap ang buhay. Ang kasaganaan lang dito, September, October, November, December, kasi pag December dumadalaw din sila, nagbibigay sila ng bonus, yung tinatawag na bigay lang, tip. Bibigay sila ng 500, bibigay 1,000, ganun. So kayo yung caretaker dito sa area to. So sa tuwing dadalawin ito, taon-taon, kapag araw ng mga patay, saka lang kayo magkakapera. Yun. So minsan, wala pa kayo nakukuha. Hindi sa bayad makakakuha. Kaya lang, pagka hindi sila nagbayad, pag tinakasan kami, walang pera. So paano yun? Paanong takas? Dadalaw sila, hindi ka hahanapin. Mm. Ngayon, pag di mo sila nakita, Thank you. salamat sa paglilinis. Pag nakita mo sila, magbabayad sila. Kasi mapipilitan sila dahil na nagkita kami. Okay. Ganun. Magkano naman?
Minsan 500, 600, 300 sa taon. So yung mga nakatira dito sa sementeryo, mga ilang pamilya? Nasa 3,000 families. Nasa 3,000 families kayo rito. So ganun na ba karami? Ganun na karami. Pero dati, konti lang. Dahil nga sa yung mga anak-anak, nakakapag-asawa, tapos yung mga kapatid-kapatid, hinahakot ng napangasawa. Kaya nadadagdagan populasyon. Yung mga pinsan na walang matiran, yun, dito rin sinasama. So ibig sabihin, napakarami palang mga nakatirang mga walang mga bahay. Oo. Ipinakita rin sa akin ni Ate Cecil ang kanilang tirahan at dito nakita ko ang isang puntod na katabi sa kanilang higaan. At dito napag-alaman kong mayroon palang isang anak si Ate Cecil na may iniindang karamdaman. Ilang taon na po kayong nakatira rito sa loob na itong sementeryo? Bali, magto 26 na. 2000 ako napasok dito eh. 2000. So bali 26 years na kayo. Mm-mm. So eto na yung naging tirahan nyo, dito na rin kayo nahihiga. Mm-mm. So, alam ng pamilya ng Yumao na nandito sa loob ng higaan ninyo na may nakatira rito. Mm-mm. So sila mismo yung nag-offer. Oo. So, ano yung kasunduan ninyo? Wala naman, basta titira lang kami dito. Hindi naman daw kami paaalisin. Dito, normal na rin ang buhay namin na para ng katulad sa mga pamilya sa labas na namumuhay ng tahimik. Kaya nga lang, pamumuhay dito, hindi namang kagandahan din pag merong dadalaw at saka lang kami magkakaroon ng pera. Pag walang dalaw, wala rin kaming pera. Kumbaga, hindi kami katulad ng tinatawag na kung may trabaho ka, araw-araw kikita ka. Ano po ba yung trabaho ng mister nyo? Mason sa kumpanya. Saan kumpanya po yun? Sa EEI Corporation. Sa araw-araw na experience yun dito, di ba kayo natatakot dito sa libingan ng mga patay? Hindi, sanay na kami. Kasi minsan may time nakikilabutan ka sa isang lugar. Pag kinilabutan ka ng gano'n, syempre tatakot ka, tatakbo ka pa uwi. So, nasanay na kayo rito? Nasanay. Kasya naman po kayo rito. Hindi, sa ngayon kasi 3 na lang kami. Mister ko, ako, tsaka yung bunso ko. Kasi yung dalawa, doon sila tutulog, oh. So, hindi ba kayo nilalamig? Siyempre, Mainit. naka-tiles to eh. Mainit. Mainit. Bakit mainit yung pakiramdam dito? Mainit ang panahon. Pagpaypay nga kami, oh. May pamaypay kami. At dahil sa kagustuhan kong makita ang iba pang mga kababayan natin na nakatira dito sa sementeryo, kaya agad na akong nagpasama kay Ate Ceci para masilip ang iba pang mga nakatira rito. Maliban lang dito sa isang bahay na to na nakita natin, meron din dito. Makikita po natin na sa ibabaw, ayan po, nandun sila sa itaas. So, tingnan po natin. Ayan. Ayan po. So, dito may natutulog, 2 tao. Ayan. So, hindi na po natin iistorbohin. Karamihan po ng mga nakatira dito ay walang mga sariling bahay. Kaya, pinili nila ditong manirahan sa sementeryo dahil nga sa libre at walang binabayaran sa hirap ng buhay. Araw-araw nilang nai-experience yung makipagsapalaran kasama yung mga patay. Pasensya na po. Pasensya na po. Ayan, naggising na sila. So, baba na tayo. At sa patuloy nating pag-iikot dito sa loob ng sementeryo ay marami akong natuklasan at napag-alaman kong aabot sa may 3,000 kapamilya ang nakatira rito. Ngunit ilang katao lang ang ating nakausap. Ang ilan ay natatakot na humarap sa kamera. Isa sa mga dahilan na baka daw sila ay paalisin dito. Ito ang puntod na inaalagaan ko, yan. Sa isang taon ang bayad nila dito, 1,000. Etong area. Oo, yan, malaki na yan. Kada taon lang kayo Oo, magkakaroon ng pera. Oo.
October, November ang bayad niya. Okay. Ikot ko pa kayo rito sa mga himlayan ng mga patay ng mga kapitbahay nila. Mm. Pero may mga nakatira din dito. Kaya nga lang, ito yung lugar na konti lang ang tao. Ayun, no? So, dito, merong bahay din. Pinagpatira din sila dyan. Tingnan natin. So, makikita po natin, meron din nakatira rito, second floor. Ayan. Aye! Dito sila nagsasain. Ayun, may niluto pa sila dito. Walang tao. Hello po. Kaibigan ko yan. Ah, okay. Kumari ko wala. Ayun, meron din ditong, ano to, bahay din. So, meron din silang bahay. Dito, may nakatira rin. So, dito may nakatira. Mga kapitbahay namin sila dito. So, ito yung mga kapitbahay ni Ate Cecil. So, ito, second floor. Merong ibaba at taas. Sa ibaba ay pungtod. Ayan, silipin po natin. Ayan. Dito, may bahay din. Kanila naman yan. So, halos lahat naka-elevate yung mga bahay. So, ilan lang yan sa mga nakita natin dito sa loob ng sementeryo na mga kababayan natin na nakatira. Hindi lang po natin ipapakita yung mga taong nakatira doon sa loob kasi medyo confidential din sila. Ayan. So, at least nalaman po natin na merong ganitong sitwasyon dito sa Manila. Pag gumawa ng nicho, Ayan. ayan, sila ang mga manggagawa dito. May gumagawa ng nitso dito. Ayan yung ano, paglalagyan ng patay. Ito, paglalagyan ng mga patay. So, yan, gagawa sila. Gagawa silang ganyan ng nicho. Yung ganon. Hulma ganyan. Hulma kasi yan. Okay. So dito nakita natin si tatay gumagawa ng paso. Pagkakakitaan lang namin. Konting, Ayun, no? Sobrang ganda. Yung mga gawa ni tatay. Ito yung finished product niya, oh. Sobrang dami. So isa sa mga hanap buhay nila dito sa sementeryo. Dito po kayo nakatira, tay? hindi na ako lumaki. Dito na rin lumaki. Ilang taon na po kayo ngayon? 78 73 na po kayo rito sa sementeryo. Itong Marso. Ngayong Marso. So grabe din, no? 73 years na kayong nandito sa sementeryo. Shout po kayo, sir. Ayan. Parang normal na sa inyo, sir, na tumambay sa mga libingan. Hindi na kayo natatakot. Katabi ng bahay nyo is pungtod. Sana yun lang. At dito ko rin napag-alaman na dito pala sa sementeryong ito inilibing ang namayapang aktor na iniidolo ng karamihan na si Fernando Poe Jr. Nandito po tayo ngayon sa kinatatayan natin. Ito yung libingan ni Fernando Poe Jr. Ayan guys, oh, may nakalagay po. Ayun po si EPG, Panatiling Buhay ang Pag-asa, Fernando Poe. So dito po nilibing sa Manila North Cemetery. So dito parang normal lang yung mga ginagawa ng mga tao. Minsan mga bumibili ng pagkain, snacks. So parang nasa syudad lang tayo. Kasi bawat iskinita na pupunta natin dito sa sementeryo ay merong mga tindahan na animoy parang nasa ano ka lang, gilid ng mga kalsada sa highway. Ang pinagkaiba lang dito kasi ito yung lugar na himlayan ng mga patay. Pero maraming mga buhay na naninirahan kasama ng mga patay na nandito sa loob na araw-araw nakikipagsapalaran para mabuhay. Gaano man kahirap ang buhay, ngunit para kay Ate Cecil, patuloy siyang lalaban para mabuhay.
nalaman po natin ang kalagayan ng ilang mga residenteng nakatira rito sa North Cemetery. Umaasa po sila na mayroong mga makakakita at makakaunawa sa kanilang kalagayan dahil talagang mahirap po ang sitwasyon nila dito. Sana nagustuhan nyo yung biyahe natin ngayon. Samahan nyo po ulit ako sa susunod po na mga biyahe natin. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share para sa mga bagong viewers ko dyan. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Pabutin po natin ng 100,000 subscriber yung channel natin. Maraming salamat po. God bless.